termination. Ha? Kung ang DOLE lang po ang masusunod mga kaibigan, ito pong state-run television channel na People's Television Network, ha? Para sa bayan, o kung saan po tayo ngayon ay meron po tayong tinatawag na contract of service sa People's Television para sa bayan. Ako, bilang isang mamamahayag, per program po kami ngayon dyan sa PTV. Ang programa ko po ngayon dyan, ito pong PTV News at magre-relaunch kami. Kasama ko dyan si Alex Santos at si Dayan Kerrer. Ulat Bayan. O abangan niya yan, Ulat Bayan. So isang oras lang po ang programa. So dapat kung 6 to 7 yan, nandun ka na at least 5 o'clock. The 1 hour. So magpe-prepare ka pa. So hindi ka magtatrabaho ng 8 oras. Diba? Hindi ka magtatrabaho ng 8 oras. Alright. Naging programa na ng Pangulong Duterte na i-envision ang People's Television Network to serve its tagline and be a role model of public service and truthful news reporting. Okay? Kung maaari lang ang PTV mga kaibigan ay pwede pong i-operate yan like a private company. Para bang nangyari ngayon sa British Broadcasting Corporation sa pagde-deliver ng mga mahalagang impormasyon sa taong bayan. Na? So, kinakailangan natin na pakiusap sa Kongreso na merong batas na dapat ipasa mga kaibigan. Kung maaari lang para po tayo mag-create na tinatawag na People's Broadcasting Corporation para mas mapalawak pa ang serbisyo ng PTV. Alright? Okay. Namumuno ngayon dyan si General Manager Kat De Castro. Good morning po, GM Kat De Castro. No? So, yan ang aim ng gobyernong ito, to replicate International Government Broadcasting Network. Ba? Parang BBC. Totoo yan. Pero, again, in fact, yan ay nabanggit na ng SONA ng Pangulo 2015. Pero, para po kay Secretary Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, pero kasi ang PTV under yan ng Civil Service Commission, mga kaibigan. So, yan ang programa ng Duterte administration. Tapusin na natin ito pong kontraktualisasyon. Tumugon dyan ang ilang mga private corporations and companies sa pribadong sektor. Dahil po sa pakiusap ng pamahalaan. O sige, diretso to Nandiyan na po ang plano ng pamahalaan tungkol sa PTV na gagawing BBC, British Broadcasting Company. Maging dekalidad sa pagbibigay ng mga balita sa inyo. Kaya nga ngayon, tuloy-tuloy ang pagre-reformat at pagre-reprogram ng People's Television Network sa pamumuno ng masasabi ko ring batikang mamamahayag na si Kat De Castro. Congratulations again, General Manager Kat De Castro. Magandang umaga, may buntag po, Chairman Peng Alinio. Secretary Martin Andanar, thank you so much. Okay, tabakan niyo yan by next week. So pag may bagong programa, syempre, maghanap sila ng mga talents na fit doon sa kanilang mga nire-reformat na programa. Katulad sa akin before, nang ako'y pumasok po sa PTV 2007, panahon po ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako po inilagay sa main newscast, alas 6, tapos nailipat ako alas 10. Nung panahon po ng Pangulong Noynoy Aquino, hindi po na-renew ang aking contract. Tanggap ko po yun. Kasi, diskresyon ng bagong management. Depende kasi yan kung sinong uupong presidente. Okay, tinanggap ko po yun kasi ganun talaga sa pagiging, tawag nitong contract of service. Okay? Services of job order and contractual workers in government should only be availed for temporary projects or activities. Malinaw po yan. So katulad ng kaso ko, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kung tatanungin ninyo ang problema sa regularisasyon,
hindi lang po ng PTV, kundi ng ilan pang mga government-owned and controlled corporations, problema na po yan. Pumasok na si Noynoy Aquino, problema pa rin po yan. Nang pumasok na ang pamahalaan Duterte, inaksyonan yan. Inaksyonan yan. Inuna ito pong mga pribadong kumpanya at pribadong korporasyon. Okay? Kaya tumalima. Yung mga malalaking mga malls, tumalima po sila. Lahat, no? Ito pong mga naglalakihang mga fast food chains, tumalima. Basta't ang trabaho mo ay may kaugnayan sa serbisyong ibinibigay ng isang opisina. Malinaw po yan sa ating batas. Okay. Nung ako po ay inassign, before 2007, pumasok ako sa PTV, hanggang natapos po ang termino ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron po akong programa. Meron akong programa sa umaga, meron akong programa sa gabi. Okay. Nung natapos sa kanyang termino, pumasok po ang pamalaang Noynoy Aquino, hindi po ni-renew ang kontrata ko. Tanggap ko po yun. Tanggap ko po yun kasi ganun talaga ang nature ng trabaho bilang contract of service. Okay? Tanggap ko po yun. Kaya ako nag-aral. Bumalik ako sa eskwelahan. Hindi naman ako nagngangangaw-ngaw. Hindi naman ako kung ano-ano ang sinasabi tungkol sa PTV4. Wala. Wala akong sinabi. Panahon pa ni Noynoy yun. No. Years before natapos ang termino ng pamalang Aquino, nakabalik po ako sa PTV4. Ang ibig sabihin nun, bukas pa rin ang pintuan ng PTV4 sa akin. Kaya nga lang, nung nag-reform at nag-reprogramming ang PTV nung panahon ni Noynoy Aquino, ang sabi sa akin, medyo magbago tayo ng mga newscasters kasi nakagawian na before na may mga, siyempre, hindi naman tayo millennial. Oo, kasama ko si Angelic Lazo noon. Nang nakabalik na sa PTV4. So, mas pinili nila mga batang newscaster. Tanggap ko po yun. Okay, yan ang gusto ninyo eh. Yan ang diskresyon ninyo. Kaya ako tinanggap ko ang kanilang kagustuhan na kung maaari, kung magre-reformat ang PTV4, magre-reprogram ang PTV4, balik ka na naman dito, Joe. Walang problema yan. Kaya bumalik din ako sa pag-aaral. Nag-aaral po ako ng abogasya hanggang natapos ko po siya. Nung natapos ko yung pag-aaral ko, bumalik ako sa PTV4 years before natapos ang termino ni Noynoy Aquino. Hanggang pumasok na po ang pamamahala ng bagong administrasyong Duterte. At yun ay inaksyonan na ng Duterte administration ang problema nito po sa end of contract. Okay, ang tugon ng CSC dito mga kaibigan, ito po yung tugon ng CSC. Sandali lang ayusin natin to. Okay. Kinlaro po ng Civil Service Commission, meron pong inilabas Joint Circular Number 1, Series of 2017. 2017. Tandaan natin ang Civil Service Commission mga kaibigan is a independent constitutional body. Okay? Katulad po ng COMELEC yan. Katulad po yan ng Commission on Human Rights. Ngayon, naglabas ng Joint Circular Number 1, Series of 2017, ang CSC nag-specify ng mga panuntunan governing job order and contract of service workers. Alright. In-issue po yan ng CSC, ng Commission on Audit and Department of Budget and Management. Ngayon, kung magbubukas ka ng plantilla, halimbawa sa isang GOCC, na may co-offer po ng contract of services or job order, maghihingi ka muna ng pahintulot mula sa DBM, Department of Budget and Management, para po sa pondo ng kanilang sweldo. Alright. Ngayon, ito pong circular na itong inilabas ng CSC ay inilabas to prompt government agencies para i-review. Alright, i-review. Tingnan ninyo. I-review niyo yung existing projects. Panahon na ni Pangulong Duterte ito na i-determine ninyo
kung ano ba yung temporary and which can be considered as part of regular function. Ngayon, bilang host, halimbawa ako po ay newscaster. 1 oras lang ang trabaho sa PTV4. Temporary lang yan. Wala namang regular na newscaster or host. Halimbawa sa PTV4. Halimbawa naman, basta't sa lahat, Radyo Pilipinas, pagpalagay na lang natin. Doon tayo sa PTV. Okay, kasi nandun ang issue eh. Alright. Wala namang regular na trabaho sa pagiging newscaster lang. Nauupo ka lang dyan, at least 2 hours nandun ka na sa istasyon. Kasi magbabasa ka pa, magpo-proofread ka pa ng inyong mga script. Mag-ayos ka pa, magsusuot ka ng Amerikana. Haharap ka sa camera ng 1 oras. Ngayon, ito pong joint circular na itong inilabas ng CSC, ng COA, Commission on Audit, at itong DBM, Department of Budget and Management. Malinaw po yun. I-review ninyo. I-review ninyo, i-determine ano ba yung temporary, newscaster, host ka, o ano pa yung programang ibinigay siya, per program ka ba? Kasi ikaw ay contract of service. Contractual ka. Kasi 1 oras ka lang eh. Okay, temporary. Depende yan kung magtatagal ang programa. Or depende sa diskresyon ng bagong upong. Halimbawa, kauupo lang ng isang General Manager Kat de Castro, ma'am, magandang umaga. Ito'y gusto ko. Ito yung bagong programang dapat ilagay natin. Palakasin natin ang PTV4. Maghanap sila ngayon, mag-i-screen sila ngayon, maghanap sila ng mga talent na fit doon sa trabahong yan. Okay. Ang polisiya, ayon sa CSC, nagde-define ng contract of service. Okay, basahin ko itong contract of service engagement of the service of an individual. Okay? Private firm, other government agency. Malinaw Government agency. Meron din private individual sa kaso ng ABS-CBN. Meron pong ganon. Okay? Basta talent ka ng isang programa, ikaw ay newscaster o host. Iba naman ang usapin ng mga cameraman. Alright. Kasi magre-render sila ng 8 oras sa isang araw. Alright. Private firm, other government agency, non-governmental agency, or international organization as consultant, learning service provider, or technical expert to undertake special project or job within a specific period. Yun po. Okay? Contract of service. Inexplain at ipinaliwanag din ng civil service. Okay? Ayusin natin to. Na ang pag-avail ng service or services of contract of service workers is allowed. Paniliwanag po yan ng civil service. Again, ulitin ko panahon pa ni Noynoy Aquino ang problemang ito. Bakit kasi maraming nakikisawsaw sa pagkawala sa ere, sa free-to-air frequency ng ABS-CBN? Alam naman natin, tinuldukan po ng Kongreso yan. Nagkaroon po ng marathon hearings dyan sa Kongreso. Binusisi lahat ng problema nila dyan, yung kaso. Nagbotohan. Sumang-ayon ng taong bayan. Alam mo yung bakit taong bayan sinabi ko? Landslide Lahat bumoto, hindi pabor para bigyan ng prangkisa. Poder po ng Kongreso ang pagbibigay ng franchise ng ABS-CBN. Magandang umaga po sa ating mga kapamilya. Ako po ay nakikiisa din sa dalamhati. Pagdadalamhati, lalo na sa mga nawalan ng trabaho. Huwag natin sisihin ang gobyerno dito. Okay? Sisihin natin siguro ang management. Baka may problema. Yun lang naman Kasi nga, nagsalita ang taong bayan bilang mga representante ng mga tao, ng mga botante, ito pong mga kongresistang talagang gumisa sa ABS-CBN. Okay, wala. I don't have anything against the ABS-CBN. Dahil ako'y nanggaling din dyan sa ABS-CBN before. Okay. Alright, nilinaw.
Availing the services of contract of service workers is allowed again. Sabi po ng Civil Service Commission. Given that the implementation of certain projects require personnel with skills, talent, skills, okay, that are not available in the agency, and when hiring permanent employees for temporary jobs becomes impractical and more expensive. Civil Service Commission. Doon tayo sa mga government-owned and controlled corporations, ha? Kasi ang kaso ng mga pribadong kumpanya katulad po ng ABS-CBN, ng GMA5, ng tawag nito, ng TV5, dole po yan, NLRC. Kung magrereklamo ka, NLRC. Labor Relations Commission, NLRC. Pero pag magrereklamo ka sa status ng employment mo, halimbawa sa PTV, Civil Service Commission. Naglabas na po ng panuntunan ng Civil Service. At sinabi, availing the services of contract of service workers is allowed. Pwede. Walang problema yan. Given that the implementation of certain projects require personnel with skills, talent, that are not available, na hindi po available sa agency yan, at kapag tayo po ay magpapapasok ng mga regular na mga empleyado, when hiring permanent employees for temporary job becomes impractical and more expensive. Alright. Job order meanwhile, malinaw, JO. Iba naman to, JO. Piece of work. Ito yung mga pakyaw. Or intermittent or emergency jobs, katulad po ng clearing ng mga debris sa mga kalsada. O marami tayong nakikitang ganyan. O halimbawa, may project ang DPWH. O kinakailangan natin dito ng mga tao. Kasi nga, magpapalapad tayo ng kalsada. Alright. Mga kanal, mga waterways, etc., etc. After natural man-made disasters, pwede yan, may bagyo. Kukuha tayo ng mga tao. Kukontratahin natin itong mga to. JO. Okay. Pacquiao basis. Carpentry, plumbing, electrical, and the like. Ang mga trabahong ito, in short, ay gagawin lang sa maikling panahon. Short duration and for a specific piece of work. Okay. Ayan. Nag-text sa atin si Sir Demic. Okay. Ang pag-renew at pag-endo ng kontrata ay hindi po political at ito ay management decision. Sir Demic, good morning po. Walang kinalaman dyan si Secretary Martin ng PCOO. Okay. This is, the opinion ko lang Again. Good morning, Sir Demic Ang sabi niya, ang pag-renew at pag-endo ng kontrata hindi political at ito ay management decision. Tama naman si Sir Demic. No? Again, ito pong mga nangyayaring desisyon sa PCOO, sa PTV, mga kaibigan, I'm sure walang kinalaman dyan si Secretary Martin Andanar. Wala pong kasalanan dyan may lumalabas kasi mga storya, si Senator Bongo daw. Walang kinalaman dyan si Senator Bongo. At ang mga taong malapit po sa Pangulo, at ang pagpapatakbo sa loob ng PTV, hindi po sila nakikialam dyan. Hindi po political yan. Ina-explain ko dito hindi po political yan. Malinaw Okay. Kung ayaw, kung sabi na, halimbawa, director, gusto ko medyo millennial ang ilalagay nating mga talents, contract of service sa programang ito. Nakaupo doon 60 to 50 years old na or 45 above. Hindi na bagay, papalitan ka. Ganun po yun. Sa mga talent sa mga host. Okay, yun. Papalitan ka. Katulad nung nangyari sa akin, nung umupo si Noynoy Aquino, ang pinalit po mga newscaster, mga bata. Naalala nyo yun? 2010. 11, pagpasok ni Noy. Kailan ba pumasok si Noynoy? 2010. 11, 12.
Umalis po ako ng PTV, nag-aral po ako. Tanggap ko po yun. Di naman ako nagreklamo. Kasi alam ko, pinirmahan mo yung kontrata eh. Walang employment-employee relationship. Pinayagan ng civil service eh. Nagpumirma ka eh. Alam mo, anytime pwede kang hindi i-renew ng kumpanya. Alam mo yun. Pumirma ka ng kontrata. Except na lang, na hindi mo pinirmahan ng kontrata at saka ka magngangaw-ngaw. Pinirmahan ng kontrata. Waiver on your part. Pumayag ka eh. Diba? Alright. Malinaw yan. Kasi Huda, na ngayon ay may pandemic o wala, desisyon ng management yan. Magre-relaunch tayo ng bagong programa. Magkakaroon tayo ng reformatting, reprogramming, pag-reformat ng programa, maglo-launch tayo ng mga bagong programa. Ito ang bagay sa mga programang ito. Siya ang bagay, si Mr. A, si Mr. B, si Miss A, si Miss B. Yung dati, ay, pahinga muna. In fact, si GM Kat Di Castro, kinausap nga yung mga naapektuhan. Magandang umaga again, GM, kinausap. O sige, next, baka may mga bagong programa na bagay sa iyo, pwede kang bumalik. Walang problema yan. Pwede kang bumalik. Ganun din na sinabi sa akin before sa PTV. Joe, mukhang magbabago tayo, magre-reformat tayo, magre-relaunch tayo ng programa. Mukhang hindi ka bagay dyan eh. Ang gusto ng bagong management ngayon, hindi politika to gusto nila mga bata. Sige. Pero, pag natapos na siguro ang programang yan, papalitan ng bago, pwede ka makabalik. Okay, tinawagan ako ulit. Balik tayo sa dati. Hindi na yung mga bata, mga millennial. Balik natin yung mga senior. Nakabalik ako. Hindi po politika yan. Malinaw po Pinahihintulutan po ng Civil Service Commission ang pag-avail ng Services of Contract of Service Workers. Okay. Both job order and contract of service workers should not be made to perform functions which are part of the job description of existing regular employees. Alright. Ang talent or host o pag-newscast or pag-host ng isang programa, mga kaibigan, although yan ay parte ng programa mismo, halimbawa ng PTV, sa pangkalahatan, mga kaibigan, sa pangkalahatan, hindi naman yan, mga kaibigan, masasabi nating necessary, no? Para lumago, para magtutuloy-tuloy ang isang opisina. Again, maghahanap sila ng panibagong mga talents. Maghahanap sila ng panibagong talents. Okay. They cannot be designated to position tasked to control or supervise regular or career employees, ang sinabi ng Civil Service Commission. Job order workers ay dapat bayaran amount equivalent to the daily wage of salary or salary of comparable positions in government. May premium up to 20% pa. While contract of service workers should be paid the prevailing market rates. With all due respect sa PTV4, doble-doble po ang in-increase ng ating pong mga reporters dyan. Wala pang plantilya eh. May plantilya, pero dapat qualified ka para sa regular na trabaho. Ang lalaki na ng mga sahod. Yung panahon po yan ni Edgar Reyes kay Yusek Rocky Ignacio. Yusek, magandang umaga po. In-increasean ang sweldo nila ng ating mga reporters yan. Okay? Malinaw po yun. Nako, ito na naman, kapapasok na balita. Isa pong kumpirmadong kaso na naman ng coronavirus disease 19. Ito pong COVID-19 ay naitala po sa Philippine Information Agency. Pangatlong kaso na po yan sa Philippine Information Agency. Tingnan nyo. Mag-ingat pa rin tayo dito sa COVID-19. Mag-ingat po tayo. Again, Ako, nung panahon ni Noynoy,
Hindi naman ako tinanggal. Tanggap ko yun. Tanggap ko yun kasi nga, hindi ako fit doon sa bagong programang nilaunch nung panahon ni Noynoy. Iba yung logo ng PTV dati. Sabi nga nila parang tulo ng tubig mula sa gripo. Malis ako doon. Wala problema sa akin, tanggap ko yun. Di ko naman sinisi si Noynoy. Wala naman akong sinisi doon kasi alam ko, pinirmahan ko yung kontrata eh. At yan ay pinapayagan ng Civil Service Commission. Batay nga sa pag-aaral, meron akong nabasa, batay sa pag-aaral mga kaibigan. Ito. Alright. Exploring the case of job orders and contract of service workers sa gobyerno. Nag-focus po ang pag-aaral yan on exploring the different aspects surrounding the employment of job orders and contract of service. Again, pinapayagan po yan, pinahihintulutan po yan ng Civil Service Commission. Pwera na lang doon sa mga, again ulitin ko sa mga private institutions, tinuldukan ng Duterte administration yan. Sumunod. Gusto nyo bang pangalanan ko? Ang mga kumpanyang yan, Jollibee, McDonald's, SM, Robinsons, maglalaki ang mga malls. Kasi nga, ang trabaho ng, halimbawa lang, mga sales lady, ilang oras sila nakatayo dyan? 8 oras? Minsan, lampas pa ng 8 oras? Necessary ang kanila pong trabaho, ang kanila pong o responsibilidad o obligasyon o kanilang serbisyo para po lumago ang kanilang negosyo ng mall. Kung walang sales lady, paano nila mabebenta ang kanilang mga paninda dyan kung walang sales ladies? Diba? Ngayon, kung ikaw ay host or newscaster, 1 oras ka lang dyan, di man 8 oras, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon kahit wala pong newscast. At isang IBC Channel 13 or PTV4. Di maghanap sila ng mga bagong newscaster, pinirmahan mo yan eh. Diba? Huwag muna tayo maglagay ng mga news programs. Maglagay muna tayo ng siguro documentary. Documentary films. Or tawag dito, kung ano pang mga impormasyon na nanggaling sa gobyerno, hindi natin kailangan ng mga talents na yan. Contract of service. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Okay. Again. Nakalive pala tayo sa PTV Facebook page. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood po ngayon. Again, yung pag-aaral ay nakasentro po on exploring the different aspects surrounding the employment of job orders. And I'm talking specifically dito po sa mga contract of services sa mga newscasters at mga host. Nag-o-offer ng plantilla ngayon ang PTV. In fact, ang PIA, Radyo Pilipinas, ang dami na ng regular dyan. Pero dapat qualified ka. Dapat pumasa ka sa civil service eligibility. Hindi lang yung sub-professional, kundi professional ka dapat. Ganon. Congratulations sa ating mga reporters ngayon sa Radyo Pilipinas under Director General Bonga Portadera. Marami ng regular dyan. Kasi nga, yun ang sinabi ng Pangulo. Walang dapat kontraktual. Regular lahat. Yan ang ginagawa ngayon dito naman sa People's Television Network. Ngayon, doon muna tayo sa usapan ng mga talento. Mga talents, mga contract of service. Pero pong pag-aaral niyan. Okay. Mga JOs and COS workers in the government, lalo na po yung mga nagtatrabaho na may mga condition including their rights at work and present situation. Ang dami. No? Dami talaga. Hindi maiwasan yan. Marami talaga ang kumukwestiyon. It provides discussion on various laws. Ano ba yung mga batas? Ano ba yung mga panuntunan, regulasyon, nakakaapekto sa proseso ng pagpapapasok o hiring at pagpipili and supervision ng above-mentioned class of workers. Alright,
Para po tayo makakolekt ng mga makahagilap na mga relevant and timely data at impormasyon na pwede po nating i-serve as valuable inputs sa study na ito, no? Na akin nabasa yan, para po tayo ay makapaglabas ng malinaw na larawan or clear picture ng present setting ng kondisyon ng mga job orders and contract of service workers. Yung researcher na ito, mga kaibigan, nag-conduct po ng self-administered survey sa mga JOs and COS workers employed in selected national government agencies. Nagkaroon po ng mga findings. Una, meron po mga iba't ibang mga driving forces, mga kaibigan, or motivations kung bakit ang isang individual katulad ni Mr. Aljo Bendijo na pinili po maging COS. Ako po pinili ko maging COS kasi alam ko ang kakayahan ko sa pagtatrabaho. Ayoko na pong magtrabaho ng 10 oras sa isang araw. Pwede ako magtrabaho sa radyo, pwede ako magtrabaho sa telebisyon, at pwede akong ramakit sa iba. Katulad ng ibang ginagawa ng ilang mga host. Halimbawa ng PTV4. Pagkatapos nila sa morning show, meron silang mga racket, tawag nila doon racket sa iba. Hosting jobs. Yan, pwede sila. Laki ng mga kita nun. Diba? Yun yung ginagawa ng taga-ABS-CBN. Nanggaling ako dun eh. Ayaw nilang maging regular. Alam niyo ba bakit? Mas maraming oportunidad, mas maraming racket, mas maraming alam niyo na. Maraming pera. Kasi kung regular ka, kontrolado ang galaw mo. Di ka pwedeng rumakit sa ibang istasyon. Di ka pwedeng mag-host sa ibang mga events. Tutukan mo trabaho mo bilang direktor, bilang host, bilang empleyado, bilang reporter, bilang supervisor ng isang departamento, bilang engineering staff, no, ng PTV4 halimbawa, hindi ka pwede rumakit. Tutukan mo trabaho mo dyan. Pwede na lang kung ikaw ay contract of service. Pwede kang rumakit sa iba. Sa kontrata namin, halimbawa kami sa PTV4, wala namang ipinagbabawal sa amin doon na rumakit ka sa ibang istasyon. Pero respeto na lang siguro. Huwag na lang sa ibang istasyon. Pwede ka siguro mag-host ng ibang sa mga events outside network. Sa labas ng PTV, pwede, wala problema yan. Ganun lang yan eh. Diba? Kaya yung ginagawa ng ilang mga host ng PTV4. Diba? 1 oras sila dyan sa umaga. After that, pwede silang rumakit. May exposure pa sila sa PTV4. Araw-araw sila nakikita riyan eh. Again, pinirmahan nila yan. Alam nila ang kanilang status. At sinabi ko na kanina, pinapayagan po yan ng Civil Service Commission basta't walang redundancy. Ibig sabihin nun, ang trabaho mo ay hindi trabaho din ni regular. Pag yun, trabaho mo, trabaho ng isang regular, dapat irregular ka rin. Kaya nga magbubukas ng plantilya. Anong gagawin? Hihingi ng budget mula sa Department of Budget and Management. Ayan ang ginagawa ngayon na PTV4. Kasi hindi ka pwede magbukas ng plantilya dyan kung wala namang budget. Paano mo susweldoan yan? Andyan din ang permiso mula sa Commission on Audit. Kasi titingnan ng Commission on Audit, magkano ba ang dapat na budget dyan? Pwede ba yan? Baka sumobra yan o baka kulang. May accounting. Tama ba? Tama. Okay. Sa survey, there are different driving forces or motivations bakit ang individual, katulad ko, nag-apply as COS worker. Although, ako naman or siya possessed appropriate qualifications set by laws. Nevertheless, ang pagiging regular na empleyado at ang pagiging civil servant remains the main goal of the respondents. Katulad sa akin. Katulad kay Mr. A, halimbawa na lang, parang nabubuhat ako ng bangko dito. Siya po ay master's degree holder. Siya po ay abogado. Pag abogado ka, o kaya ikaw ay tawag dito, nakapagtapos ka sa kolehiyo bilang cum laude, waive na yung civil service eligibility mo. Bakit nila pinili ang PTV4? Gusto nila dyan eh. At may pinirmahan silang kontrata. Tama ba? Tama. Ano yun? Kasi nga, nandyan ka, pwede kang rumakit sa iba.
Host ha? Mga host. May mga abogadong mga host dyan before eh. Si Attorney Mark, mas pinili nila na maging contract of service kahit na sila overqualified na ng iba eh. Abogado, may doktor pa nga eh. Marami dyan. Alam nila, status nila eh. As talent, as host, as newscaster. Okay, pangalawa, yung entitlement ng Social Security benefits are due to their self-initiative, voluntary contribution. Katulad ko, voluntary ang aking pong status sa SSS. Pwede ka rin pumili, GSIS. Pwede yan, walang problema yan. May ganong option sa PTV4. May iba dyan. Habang nag-antay nga, bubuksan yung plantilya. Yan. Pwede mong gawin yan. Gusto mo ng SSS kasi yung mga benefits, mag-voluntary ka. Voluntary status sa SSS. Self-initiative. Pangatlo, services they provide to their respective employers are essential in the provision of public services to stakeholders due to the fact that most of them have their contract renewed multiple times. Alam nila. Essential sila dyan. Halimbawa, newscaster ka. Effective ka as newscaster. Hindi lang sa pag-newscast ha. Kung may mga special programs sa PTV4, doon ka pero walang bayad. Sige. Walang problema yan. Kung may bayad, mas okay. Aware ka doon. Salamat sa Panginoon kung may blessing. Ma'am Chit Gatan, good morning po. Ganun lang yan. Malinaw po yan mga kaibigan. Hindi po politika yan. Diskresyon ng management. Lalo na ngayon si GM Cat de Castro, ang Pangulo po ng Bayan Productions. Tako. Alam mo naman yan, nakatutok sa news yan. Kahit na kurbata mo, tabingi, talagang iti-text ka niyan. Ganun. Good morning po, GM. Ganun siya, kasensitive sa mga sa programming. Lalo na sa tamang pagbibigkas ng bawat salita. Kami, medium namin dyan, Tagalog. May ang dami ng mga pagbabago sa PTV4. May stylist na kami dyan. Magre-relaunch ang PTV4. Kaya may mga pagbabago. May pagbabago. Katulad nung nangyari sa akin nga, nung panahon ni Noynoy, nag-relaunch sila, nag-reformat sila, na gusto nila ng pagbabago, di wala ako. Walang problema, puro bata naman ang pinalit. Wala. Di naman nung nagreklamo. Pero bukas pa rin ang pintuan ng PTV4 sa akin. Kaya ako nakabalik. Thank you again, PTV4. Alright. Regardless of their employment arrangement, they perceive themselves as job orders. Hence, the study recommends that there should be initiatives which could help JO. Job orders, COS workers, at ilang pang mga temporary workers in the government to secure a full and productive regular employment. Plantilla. Maglalagay ng plantilla. Mag-i-issue, magre-release ng budget ang DBM. Ganun po yan ang panuntunan ng employment. Halimbawa, sa PTV4. Okay, so malinaw na po yan ha. Kasi maraming lumalabas ng issues ngayon at sinasakyan pa ng ilan na galit sa pamalang ito kung bakit naipasara ang ABS-CBN. At ang tumbok pa dito mga kaibigan, executive, wala kinalaman ng executive department dyan. Yan po ay poder ng Kongreso. At ang problema halimbawa sa PTV4 sa employment, regularization, tinutugunan. Pwera na lang ito po mga contract of services. In-explain ko na kanina yan. Pinirmahan mo yan, alam mo yan, at yan ay pinapayagan ng Civil Service Commission. Ang Duterte administration, to be fair enough, okay? With all due respect, gumagawa po ng paraan hakbang lahat, no? Huwag tayo sumentro lang dyan. McDonald's, Jollibee, SM, sako, ang dami na pong na-regular dyan. Ang dami na pong na-regular dyan. Lakas ba? Termination of contract again. Services ng job order, contractual workers, contract of services sa gobyerno
ay dapat lang i-avail for temporary projects or activities. Klaro po yan ng CSC. Ako, bilang newscaster ng PTV4, PTV News, magre-relaunch tayo, Ulat Bayan, malapit na po yan, temporary lang po yan. Okay? Mas marami pang mas magaling sa akin. Tanggap ko po yan. Wala pong politika dyan. Ganun talaga yan. Panahon pa ni Noynoy Aquino, nandyan. Kahit na panahon pa ni Ramos o panahon ni Gloria Bacabagal Arroyo hanggang kay Noynoy, andyan na po yan. Ganon talaga mga host sa PTV4, nagpapalit po talaga sila dyan ng mga host, nagpapalit ng mga newscaster. Ay, walang kinalaman dyan yung kung ano-ano mga issue, mga politika na siya daw ay tinanggal ni Senador Bongo, na siya daw ay may kinalaman dyan si Secretary Martin Andanar. Hindi po totoo yan. Puro chismis po yan. Diskresyon po ng management yan kung anong gusto niya. O swak ba sa kanyang taste, ika nga. Yan po ay merong circular na inisyo ang Civil Service Commission and Commission on Audit at Department of Budget and Management. In-explain na po yan, piniliwanag ng Civil Service, availing the service of contract of service workers is allowed. Pwede. Given that the implementation of certain projects require personnel with skills, katulad ng pag-deliver ng balita, that are not available in the agency. Wala namang regular dyan na mga host o regular na mga newscaster. And when hiring permanent employees for temporary jobs becomes impractical and more expensive. Basta pag supervisory na mga pagtrabaho, ibigay na yan sa mga regular. Ganyan ang ginagawa sa PTV4. Okay, sige. Tuloy-tuloy lang ang ating pong pagbabalita at impormasyon mga kaibigan. Yan muna tayo ha, yan muna tayo. Bukas, magbabalik po ang Birada Bendio. Pag-uusapan naman natin ang tuloy-tuloy lang itong State of the Nation address. Ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Be objective lang tayo sa criticism, ha? Lalo na ang maselang issue po ng ito pong tinatawag nilang press freedom dahil sarado ang ABS-CBN. Dumaan po sa proseso yan. Ganun talaga. Ang prangkisa kasi ay hindi po yan karapatan. Pribilehiyo po yan. At yan, dumaan talaga sa proseso sa Congress. Ito na ba mga telco kanina, napansin nyo, si Haji Camino, napuputol, Viber, yan, hanggang December na lang yan. Pag hindi pa rin na-improve, ay action na yan ng Executive Department. At yan ay nakausap natin sa Attorney Chico Capon, pwedeng gawin yan, breach of contract. Lahat ng oras hanggang bukas, maraming salamat Radio TV Malacanang. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ay dilikod Aljo Bendio, daghang kay salamat, dalay ko ng Diyos hanggang bukas. Pilipinas patuloy sa pagunlad.